Magandang araw sa iyo at welcome sa ating paghimay ng mga ideya. For today, may hawak kaming material na may isang tanong na medyo nakakabagabag. Paano kung yung pinakamalaking banta sa misyon ng simbahan ngayon, hindi persecution o yung kakulangan sa pondo, kundi yung sarili nating tagumpay? Specifically, tagumpay na hindi nagpapatuloy. Medyo mabigat na tanong yan para simulan. Oo. Sige, unpack natin to. Ang punto kasi ng material is posible tayong maging super busy bilang isang simbahan, no? Puno yung mga building, jam-packed yung calendar. Exactly. Pero sa ilalim pala ng lahat ng yan, baka hindi tayo effective sa mission. Baka yung mga movements na nabubuo natin, mabilis sumikat, pero Mabilis din mawala. Dahil sa burnout o sa away-away, or yung pinaka-common, dahil nakadepende lang sa isang charismatic na tao. tama. So, ang core question na sasagutin natin para sa'yo ay ito. Paano kung ang simbahan ng hindi sinasadya ay naging isang destination? Isang lugar na pinupuntahan. Oo, sa halip na isang distribution center. Isang lunsaran. Isang lugar kung saan komportable yung mga tao na tumanggap pero bihirang mahubog para mapadala. At dyan na mismo pumapasok yung central metaphor na ating tatalakayin. Ano yon? Ang ideya ng isang natutulog na higante. Okay, natutulog na higante. At para maging malinaw, yung higante, hindi yan tumutukoy sa kakulangan ng potensyal o pananampalataya. Actually, kabaliktaran. Okay. It refers to the immense God-given potential sa loob ng congregation na, for some reason, hindi nagagamit. So ang misyon natin ngayon, alamin kung bakit tulog yung higante at paano natin siya gigisingin. I love that metaphor. Ang ganda. Okay, sige. Para mas maintindihan pa natin, gamitin natin yung isa pang analogy mula sa source. Sige. Hinihimok tayong isipin yung simbahan bilang isang greenhouse. Yung, alam mo yon, mainit, protektado, perfect environment para lumago yung mga halaman. Pero, sabi ni Sam, ano raw ang problema doon? Well, ang problema, di ba, ang isang greenhouse, by design, for containment yan. Tama. Ang mga halaman sa loob, oo, lumalago sila. Pero bihirang makalikha ng mga buto na kayang mabuhay, yung kayang maikalat sa labas ng controlled environment na yon. Gets ko. In the same way, sabi ng source, naging eksperto tayo sa pag-create ng comfortable spiritual environments. Yan to. Sinasanay natin yung mga tao na maging spiritual consumers. Tumatanggap ng magagandang sermon, nakaka-inspire na worship. Oo. Pero hindi natin sila sinasanay na maging managers to take ownership of their part sa kaharian. So, growth, pero hindi reproduction. Yan. At yan daw ang nagiging resulta, isang fragile mission. Isang marupok na misyon. So, anong ibig sabihin yan? Parang yung ministry ba na kapag umalis yung isang leader, biglang guguho lahat? Yan yung perfect example. Nagiging fragile ang misyon kasi umaasa lang tayo sa iilang heroic individuals. Yung mga bida. Oo, sa halip na sa isang matatag at decentralized na system. Kapag napagod, nag-burnout o umalis yung mga bayani na to, anong nangyayari? Biglang hihina o titigil yung buong momentum. Yon. Ito mismo yung success without continuation. Ang problema ay hindi yung kakulangan ng sigasig, kundi yung pagkalimot natin sa disenyo ng Diyos. Ang misyon, pinapatakbo yan ng isang buong katawan na nagtutulungan, di ba? Hindi ng iilang A-list players lang. Ecosystem. Broken ecosystem. Hindi ito dahil sa masamang intensyon na. Ito ay dahil sa isang flawed design na hindi natin sinasadyang nabuo. Nakabuo tayo ng isang hindi opisyal na hierarkiya. Hierarkiya? Paano? Unintentionally, we created a culture kung saan ilang tao lang yung gumagawa ng misyon para sa simbahan, imbis na yung buong simbahan ang gumagawa ng misyon ng sama-sama. I see. Ito ba yung sistema kung saan ang mga goers, yung mga full-time missionary na umaalis, sila yung nasa spotlight? Sila yung bida. Sila yung pinapalakpakan sa stage, yung laging laman ng mga mission conference, tapos yung lahat ng iba pa, ano nangyayari sa kanila? Ayun, na-relegate sila sa isang support role. Sabi sa source, may iba pang critical na roles.
Yung mga senders, intercessors, coaches, sustainers. Oo. Pero sa broken ecosystem, nagiging audience na lang sila. Tahimik na nagpopondo, nananalangin, nanonood mula sa malayo. Ang tingin sa kanila, secondary. Hindi co-equal na critical partner sa mission. Yan yung core ng broken system. At dahil mali yung structure, sumunod na rin na mali yung sukatan natin ng success. Exactly. Binibilang natin yung mga bagay na madaling bilangin, di ba? Attendance, budget, kung ilang programa yung na-launch. Tama. We measure what's visible. Pero ang argument ng aklat, these are often metrics of activity, not productivity. Ah, okay. Sinusukat nila kung gaano tayo ka-busy pero hindi kung gaano tayo ka-epektibo sa pagpaparami. A church can be very, very busy pero baog pa rin. At dito, pumapasok yung dalawang malaking panganib sa pagpaplano. Okay, ano yung dalawang yun? Sa isang banda, pwede tayong mahulog sa overplanning. Sobrang pagpaplano. Oo, yung sobrang galing ng 5-year strategic plan natin with all the Gantt charts and KPIs na parang hindi na natin kailangan ng Diyos para magtagumpay. At binibigyan ito ng source ng isang medyo matapang na pangalan. Ang tawag nila dito ay functional atheism. Wow! Functional atheism ang bigat pakinggan yan. So sinasabi ba ng source na kahit Christian organization tayo, yung isang very well-planned, very corporate na strategy, pwedeng aksidenteng itulak palabas si Lord? Precisely. Yun yung idea. Yung plano natin, nagiging so self-sufficient, so detailed, na hindi na tayo nag-ooperate with a genuine moment-by-moment dependence sa Diyos. Ah, Kinikilala natin siya sa bibig, pero yung mga sistema natin, binuo para hindi siya kailanganin. Parang sinasabi natin, Lord, thank you for the vision, kami nang bahala dito. Yun yung critique. Subtle yan, pero pero delikado. Isang form of pride na nakatago sa galing. tama. Grabe, ngayon ko lang narinig yan in that way, pero ang laki ng tama. Okay, yan yung isang extreme, overplanning. Ano yung kabila? Yung kabilang extreme, underplanning. Kakulangan naman. Dito naman, ginagamit natin yung mga spiritual-sounding phrases tulad ng, we're just waiting on the Lord. Or let's just pray about it. Yun. Ginagamit natin yan bilang excuse para iwasan yung mahirap na trabaho ng pag-isip, paghahanda, at pagstratehiya. This is mysticism that becomes negligence. Negligence, kapabayaan. At parehong-pareho ang resulta ng dalawang extreme na to, isang bugso ng momentum na walang pangmatagalan, walang generational impact. Either way, yung natutulog na higante, tulog pa rin. Okay, so na-diagnose na natin yung problema. No? Broken ecosystem, baling sukatan, at yung dalawang panganib ng functional atheism at spiritualized negligence. So kung sira yung lumang sistema, anong alternatibo? Pag-usapan natin tong missional ecosystem. Ito yung pinaka-exciting na part para sa akin. Naglatag yung aklat ng isang alternative model na nakabase sa disenyo ng Diyos. Okay. Hindi ito tungkol sa mga solo heroes, kundi sa isang missional ecosystem. Isang buhay, interconnected at interdependent na network kung saan bawat miyembro, bawat role ay critical. Ipinapakita dito na yung mga movement sa New Testament, hindi yan binuhat ng mga superstars, kundi Ng mga ordinaryong tao. ng mga ordinaryong tao na nagkakaisa sa isang pambihirang pagtutulungan. Sige, i-breakdown natin yung mga roles sa healthy ecosystem na to. Siyempre, andyan yung mga goers, no? Sila yung nasa front line. Pero, yung laging tanong ng mga taong hindi makaalis, so, ano na lang papel ko? Taga-donate lang? At yan mismo yung mindset na gustong baguhin ng source. Nire-redefine nito yung sender. Hindi lang financial backer. So, hindi lang taga-pondo? Hindi. Sila yung nagbibigay ng spiritual authority and covering. Sabi sa aklat, ang pagpapadala ay sarili nitong ministeryo, kasing halaga ng pag-alis. Ikaw yung launchpad. Ah, I like that. Launchpad. Kasi kahit gaano kalakas yung rocket, kung walang matibay na launchpad, di ba, wala rin pupuntahan. Ang role ng sender ay siguruhing na ipadala ng maayos yung goer, na susuportahan ng maayos, at may community siyang babalikan. That reframes everything. So, ang pagiging sender, hindi yan consolation prize.
Strategic at vital ministry yan. Okay, gets. How about yung mga intercessors? Alam naman nating importante yung prayer, pero paano sila tinitingnan sa ecosystem na to? Sa broken system, yung prayer parang palamuti lang, di ba? Isang add-on. Parang nasa dulo ng listahan. O, sa healthy ecosystem, ang mga intercessors ang bumubuo ng strategic infrastructure. Ang panalangin nila, hindi lang support. Ito yung engine room. Engine room! Sila yung gumagawa ng prayer coverage o air support para makasulong yung ground troops, yung mga goers. Sabi pa nga sa aklat, maraming mission failures ay hindi failure ng strategy. Kundi failure ng prayer infrastructure. Wow! Yun. Engine room, hindi lang palamuti. Ang ganda. So, we have goers, senders, intercessors. Ano pa? Meron ding coaches and encouragers. Ay, yung mga mentor. Sila yun. Sila yung nag-aalaga sa kalusugan ng mga nasa mission field para maiwasan yung burnout. Aminin natin, yung passion kapag walang sustainability, crash ang ending yan, di ba? Totoo yan. Ang mga coach ang nagbibigay ng wisdom, emotional support at accountability para masiguro yung mga goers hindi lang mag-start well, kundi mag-finish well. Ang focus nila ay yung longevity ng misyonaryo, hindi lang yung pag-launch. Napaka-crucial niyan. At itong huli, interesting to, marketplace leaders. Paano sila pumapasok dito? Ito, game changer to. Sila yung mga professionals, yung mga business owners, creatives, mga tao sa tech. Okay. Sa halip na tingnan lang sila bilang source of funds, nakikita sila ng ecosystem bilang mga misyonero sa sarili nilang karapatan. Ginagamit nila yung impluensya nila, yung skills at resources para magbukas ng mga pinto at palawakin ng kaharian sa mga lugar na hindi kayang abutin ng isang tradisyonal misyonero. Bigay ka nga ng example. Isipin mo, isang Christian CEO, kayang-kayang i-shape yung culture ng isang buong kumpanya. Isang filmmaker, kayang maimpluwensyahan yung narrative ng isang bansa. Hindi lang sila nagpupundo ng misyon, sila mismo ang misyon sa kanilang mga konteksto. So, kapag lahat ng 5 roles na to, goers, senders, intercessors, coaches, and marketplace leaders ay nagtutulungan at bawat isa ay tinitingnan bilang critical, yun na yung ecosystem in action. Exactly. At hindi ito bagong corporate strategy, no? Tinuturo tayo ng source pabalik sa early church. Halimbawa, sa Gawa 13, hindi lang basta nag-decide sina Bernabe at Saulo na, "Uy, mag-mission trip tayo." Anong nangyari? Yung buong church leadership sa Antioch, nag-pray at nag-fasting sila ng sama-sama bago sila ipadala. It was a corporate act of commissioning. Hindi solo flight. Hindi. It was a community deployment. Yun yung ecosystem in action. Ang tunay na multiplication, hindi yan nanggagaling sa iilang pambihirang tao. Nanggagaling yan sa mga ordinaryong mananampalataya na nagkakaisa sa isang pambihirang pagtutulungan. Okay, ang dami nating napag-usapan pero sobrang compelling. Na-diagnose natin yung problema, yung greenhouse, yung broken system. Nakita natin yung ideal design, yung healthy ecosystem. So anong practical application nito para sa'yo na nakikinig? Paano tayo magsisimulang buuin to? Kasi parang hindi to simpleng pag-launch lang ng bagong programa. Oo, mas malalim pa dyan. Ang suggestion ng source ay isang fundamental shift in culture. Ang una ay yung paglipat mula sa pagiging dependent sa mga programa tungo sa pagbuo ng mga malinaw na pathways o landas. Okay, programs versus pathways. Anong pinagkaiba? Ang mga programa, madalas hiwa-hiwalay na events, di ba? Isang missions conference dito, isang small group curriculum doon. Oo, parang menu. Ama, ang pathway, isang intentional at integrated na proseso. Isa siyang malinaw na landas na gumagabay sa isang tao mula sa awareness, ano ba tong misyon? To education, paano ako magiging bahagi? To active participation, ano role ko? Hanggang sa pagme-mentor sa iba. So malinaw yung next step? Oo, malinaw yung next step para sa lahat. Sa modelong ito, yung mga programa nagsisilbi sa pathway. Hindi yung pathway ang umiikot sa mga programa. So may malinaw na journey para sa lahat, hindi lang menu ng options. Makes sense. Ano yung pangalawang shift? Ang pangalawa at marahil pinaka-critical ay yung prinsipyo ng formation before deployment.
Paghubog muna, bago isabak? Yun, malalim na paghubog mula sa karakter at pananampalataya. Binibigyang diin ng source na yung passion hindi sapat, kailangan ng resilience. Kadalasan, sa sobrang excitement nating magpadala ng tao, minamadali natin yung proseso. Guilty. Nakakalimutan natin na ang misyon ay pinangangalagaan ng katatagan ng karakter, hindi lang ng galing sa estratehiya. Ito yung direktang lunas sa heroic individual problem na pinag-usapan natin kanina. Yung taong nahubog ng maayos, alam niyang parte siya ng team, hindi solo act. Formation before deployment. So we're building people, not just filling positions. At yan, mapunta yan sa huling punto na parang pinakamalaki sa lahat, yung generational thinking. Yes. Ang pinakamahalaga sa lahat ay pag-isip sa mga henerasyon. At binabago nito yung mismong nature ng leadership. Paano? Sabi sa source, ang leadership daw hindi tungkol sa control, kundi sa cultivation, pagtatanim. Hindi ito tungkol sa pag-ipon ng tao sa paligid mo, kundi sa pag-deploy ng tao na lalampas pa sa'yo. Wow. Yung tanong ng isang leader sa ganitong ecosystem, hindi na, sinong maaasahan ko para tulungan ako? Kundi, Sino ang pwede kong i-develop at i-deploy? Ang layunin ay mag-iwan ng isang bagay na mas malaki kesa sa iyo at magpapatuloy kahit wala ka na. ang laking mindset shift niyan, ibig sabihin ang success, hindi na tungkol sa kung gaano kalaki yung team mo, kundi kung gaano karaming leader na yung naipadala mo. So, as we wrap this up, paano binabago ng lahat ng ito yung definition natin ng success? Kung mabalik tayo sa greenhouse. Hindi na natin binibilang yung dami ng dahon. Oo. Exactly. Kung babalik tayo sa greenhouse analogy, hindi na tayo basta nagbibilang ng dahon sa loob. Ang binibilang natin, yung dami ng buto na naitanim at tumutubo na ngayon sa labas ng greenhouse. From addition to multiplication. Yon. Ang metrics nagbabago. Hihinto tayo sa pagsukat ng mga bagay na madaling bilangin, attendance, budgets, at magsisimula tayong sukatin yung tunay na mahalaga sa kaharian. Yung katapatan sa paglipas ng panahon, yung sending capacity, yung pagpaparami ng leader, at yung katatagan sa gitna ng pagsubok. It's about counting what God counts. From addition to multiplication. So, yung pagbabagong hinihingi ng aklat na to, simple pero radical. It's a call to wake the sleeping giant, hindi sa pamamagitan ng bagong programa, kundi sa pagbalik sa isang mas malusog, mas biblical na disenyo, kung saan lahat ay may critical na papel. That's the core message. It's about unleashing the potential that's already there, naghihintay lang ng tamang ecosystem para lumago. Kaya iiwan namin sa iyo ang isang panghuling ideya na pagnilayan. Isang kaisipan na hinahamon yung mismong pundasyon ng kung paano natin madalas sukatin ang tagumpay. Lahat tayo may itinatayo. Ang hamon ng material na ito ay, ang itinatayo mo ba ay isang monumento na kailangan mong laging puliduhin at alagaan? O nagtatanim ka ng isang gubat na mabubuhay ng mas matagal kaysa sayo at magpapatuloy na mamunga para sa mga susunod na henerasyon? Pag-isipan mo.